ekspektasyon ng mga tao, ng kanilang mga katunggali, at ngayon ng buong mundo as they are now watching this match. Bound for elimination ng ating dalawang kupunan, who will be the ones coming out on top to stay alive sa M7 World Championship. Pero tama ka doon. Kailangan munang humanap ng action dito ng Onyx at ng Evil. At nakabawi naman at nakakuha ng kill. Si Skyler ang kanilang nabigyan. May pagkakataon na bumasag dun sa may bottom lane. Pero ganun-ganun lang ay nakakuha na rin ng Turtle rather ang Onyx ID. Hindi sila pwede malalim pa masyado kasi may info yung mention na bababa agad yan si Kyrie. Yep. Now for Evil, yun yung mga pwede nilang sabihin natin konting window makakuha ng mga instant kills. Pero there's the word instant kasi pag di nila napatay, that might be it. Pwede silang balikan agad dito ng Onyx Indonesia kasi ang bilis nung facing eh. Oo. Pansin mo, di ba? Nandun pa lang tayo kanina sa turtle na sinisimulan ni Kyrie. Pangatlong turtle na yun, by the way, na masasecure ng Onyx Indonesia. Tapos, ngayon sa mid lane pa, namumura yung ibang mga member. Ano yun? Early game pa lang tayo, pero bakit nagmumukha late game agad? Kasi ganun ka lamang yung Onyx. Oo, napakarami rin kill na nakuha dito ni Kyrie. I think nagsimulaan talaga doon sa counter-engage. Andito rin yung feathered airstrike. Nakapagbalibag si Powerful pero wala magiging follow-up mula din sa Evil. Grabe yung timing. Pasok na sila Powerful pero wala magiging follow-up mula din sa Evil. Grabe yung timing. Pasok na sila. Grabe din Netherrealm at si Aether ngayon. Salita yung sinabi ni Kyrie upon that interview that he apologizes to Sayla dahil sila ang mauunang umuwi. This is the reason why Athena was talking about you know some heroes na hindi natin masyadong makikita sa meta but they're still activating to this point. But yeah, for Coach Adi, just stellar drafting overall. Literal na namatay niya itong si Coach Bitoy in that game 1 draft. Yeah.